Sinabi po rito, makinig po kayo, Megi. Ba, sabi ko, huwag munang maupo eh. O sige, upo na nga, nakaupo na kayo eh. Naka-sitting pretty na eh. 2 Chronicles chapter 20, verse 15 to 17. Sino sinundan nyo? Sino nagturo sa inyo na umupo na? Ha? parang nanay na kinakastigo yung mga anak. Ano? Okay, sige pa. 2 Chronicles chapter 20, verse 15 hanggang 17. Sinabi po rito, listen! Oh, listen! Makinig kayo, ha? Para hindi kayo malito. Listen, all of you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord say. Do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army. For the battle is not yours, but God. Tomorrow, march out against them. You will find them coming up through the ascent of seas and at the end of the valley that opens into the wilderness of Jeruel. But you will not even need to fight. Amen. Okay na pakikipaglaban nyo, no? Hindi ka makikipaglaban. Take your position. Then, stand still. Sabihin nyo nga po, stand still. And watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Ang background po na story nito ay lulusubin po ng tatlong bansa, ang bansang Israel and Judah and Jerusalem. At ito po ang balita kanyang narinig sa kanyang mga tauhan na meron nagkakatipon-tipon. Sige, tingnan po natin sa verse 1. After this, the armies of Moabites, verse 1 po ng chapter 20, Ammonites and some of the Meunites declared war on Jehoshaphat. And the messenger came and told Jehoshaphat, a vast army from Edom is marching against you beyond the Dead Sea. They are already in Hasason Tamar. Kumbaga sa Tagalog, hala, King Jehoshaphat, nariyan na mga kalaban natin. Napakaraming army, napakaraming sundalo na susugurin tayo. Nandiyan ang mga Moabites, Ammonites, and some of the Meunites declare war on Jehoshaphat. At natakot nga po, dito nga po natin na makikita, natakot po si Jehoshaphat. At tumawag po siya ng kanyang mga kababayan na manalangin po tayo. Habang nagkakatakutan, it was then the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, who speak the word of the Lord saying, basahin po natin muli yung mula po sa verse 15. Ito po ang sinabi nung nilukuban ng banal na Espiritu si Jahaziel. At ito po yung kanyang mga sinabi. Listen, all you people of Judah and Jerusalem. Ulitin po natin. Listen, all of your people of New Life and Tansa. Listen, Pastor Peter. This is what the Lord says. Do not be afraid. Don't be discouraged by this mighty army, for the battle is not yours. Amen? Hindi sa atin ang pakikipaglaban, but God. Tomorrow, march out against them, and you will find them coming up through the ascent of seas and at the end of the valley that opens the wilderness of Jeruel. But you will not need to fight. Sabi pa rito, take your position. Stand still. O people of Judah and Jerusalem, do not be afraid or discouraged. Go out against them. Tomorrow, for the Lord is with you. May kinakaharap po na pagbabanta ng mga kalaban ang hari ng Judah sa Jerusalem, si King Jehoshaphat. And King Jehoshaphat set himself to the Lord and pray with hope before the assembly of Judah. Humingi siya ng tulong, tumawag sa ating Panginoon upang tulungan siya sa nagbabantang magegera sa kanya.
At yun nga po, nilukuban ng banal na Espiritu, Jehazael, at ito ay ang kanyang sinabi. Meron po tayong pakikipaghamok sa buhay po natin. Tama po ba? Meron po tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. At ganito po yung nangyari sa bansang Juda o Jerusalem sa pamumuno ni King Jehoshaphat. Natakot po siya at ang ginawa po niya, tumawag po sa Panginoon. Nanalangin, sabi pa nga, mag-ayuno po tayo. At yun nga ang binanggit habang nilukuban ng banal na Espiritu si Jehazael. At yun din po mga kapatid ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Today, ngayon po, the Lord is saying the same words to you and in our situation. May mga pagkakataon po na dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Di po ba? Minsan nakala po natin, wala na tayo kapag-asa. We are hopeless, we are helpless, iba't ibang mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Kumbaga, merong impending war against us. May gustong gumera sa atin at subukan yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon. May mga pagsubok, iba't iba, sabi nga sa Biblia, iba't ibang klase ng mga pagsubok ang dadaan sa buhay po natin. Sa relationship, sa ating puntahanan, sa relasyon ng mag-asawa at mga anak, may financial lack, sagad na sagad, ika nga, we are in debt. Sabi po ng ating Panginoon, ang pakikipaghamok ay hindi sa inyo, kundi sa akin, sabi ng Diyos. Patuloy po tayo magtiwala sa Kanya. Hope in Him. God's love us. Amen. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi po tayo dapat manahan sa takot and discouragement. You know, alam po natin, the battle is not yours, but the Lord. Kaya nga sabi nga po, sa ating po binasa, stand still and see the salvation of the Lord. Battle is His. Sabi nga, you will not need to fight. Hindi po natin kailangan tayo makipaglaban. Kung hindi po natin alam ang ginagawa po natin, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Do you know what to do? Anong dapat po natin gawin? Stand still and see the salvation of the Lord in your situation. Anumang sitwasyon, meron po tayo. Nandiyan lagi po yung ating Panginoon. Kaya church, mga kapatid, New Life, sabi nga, standing still ay hindi po ibig sabihin na wala na po tayong gagawin. Tama po ba? Now we are doing nothing when we say standing still. Yung hahalukip na lamang po tayo at wala po tayong gagawin. Kumbaga, kukuya-kuya na lamang po tayo at pinababahala natin sa kung kanino yung mga problema po natin. Alam niyo po ba ibig sabihin ng stand still? Ito po yung posture of hope. Ito po yung posture na nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon, in which our hope is anchored on the person of Jesus, having sure and confident expectation of the goodness of God. Yun po yung ibig sabihin ng standing still. Nagtitiwala po tayo sa isang mas higit na nakakalam, mas nakakahigit kung ano yung pinagdadaanan po natin. Amen? Tulad nga po ng sinabi ko, hindi po paghalokip-kip o pagbabalong-waling bahala ang ibig sabihin po ng standing still. Standing still, yung pagtitiwala po natin sa ating Panginoon. At alam po natin, yung ating pananampalataya, yung paniniwala po natin ay nakaangkla sa ating Diyos. Amen? Yung hope po natin o yung pag-asa po natin ay sa Diyos po natin ipinagkakatiwala. Sinabi nga po sa Exodus chapter 4, verse 14-13, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord. Kung tuloy-tuloy nga po natin babasahin ang 2 Chronicle chapter 20, makikita po natin doon kung paano pinagpala ng Diyos ang bansang Jerusalem. Sabi nga 3 araw na namulot ng mga valuables, ng mga equipment, ng mga ginto ang bansang Jerusalem. Pagkatapos pong lupigin ng Diyos yung 3 bansa. At ganyan po tayo pagkapalain ng ating Panginoon. We don't need to fight. Sabi nga, hindi po natin kailangan makipaghamok dahil pinagtagumpayan na po ito ng ating Panginoon. At malimit ko po ito sinasabi, hindi na po tayo nakikipaghamok.
Tinatayon lang po natin yung victory na ginawa ng ating Panginoon Jesus when He offered His life for us. Kaya po sinabi sa Exodus chapter 14, verse 13, basahin ko ulit. Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord. Sa Hebrew word po kasi, salvation is Yeshua. Sa Hebrew word, Yeshua. Which is actually the name of Jesus. Yun po yung pangalan ng ating Panginoon Jesus. Yeshua. So, ibig sabihin po, salvation is in the person of Jesus. That means, Jesus is with us, and salvation is for us. Yung kaligtasan, yung katagumpayan, ay para po sa atin. Kaya mga kapatid, when we are caught in a hopeless and helpless situation, learn to position ourselves. I-position po natin ang ating sarili, ang ating isipan, ang ating puso, ang ating mga mahal sa buhay. I-position po natin sa tama, ito po ay sa ating Panginoon. Stand still and see the working of Jesus working in our behalf. May mga pangako po kasi, tulad nga po, lagi sinasabi natin, merong 8,810 na pangako ang ating Diyos. Tanong, nakakailang ka na? Nakakailang ka na doon sa mga pangakong ito ng ating Panginoon na binigyan niya ng katuparan? Kaya mga kapatid, kung may mga pagsubok mo pa tayo na pinagdaraanan, maging mga kasama po natin sa bahay, isentro lang po natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating pananiwala, ang ating pag-asa sa ating Panginoon. And see, He will lead us. Gagabayan po tayo ng ating Panginoon tulad po ng ginawa niya kay King Jehoshaphat. Yung kanyang katagumpayan na ipinaranas kay King Jehoshaphat. At ganoon din po yung gagawin sa atin ng ating Panginoon. Lalo na nga, meron po tayong Jesus na nag-alay ng buhay para sa bawat isa sa atin. Tandaan niyo mga kapatid, minaririnig po kasi ako, ang Panginoong Jesus daw ay nagpakamatay dahil sa atin. No, hindi po nagpakamatay mga kapatid. Wrong choice of word. Ang ating Panginoon, He willingly gave His life for us. Hindi po nag-suicide ang ating Panginoon. Amen? Hindi po siya nag-suicide. He willingly gave His life for us. At yun po yung napakagandang balita na dapat po nating matutunan. Malaman. Good news. We have a good news para mas lalo pa nating mas lalo pa mag-alab ang paniniwala po natin sa ating Diyos. At bibigyan ko po kayo ng tatlong good news, 3 good news we got when we stand still. Ito po yung magandang balita na kapag tayo nanatili sa ating Panginoon, ito po yung ipagkakaloob niya. Number 1, rest in the shoulder of Jesus. Matthew 11:28. Ilabi po sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay nasa. Amen po ba? Sabi nga, in the midst of life, relentless pace, yung never-ending demand ng ating society, ika sinasabi nga sa aklat po ng 1 Peter, we are living in the perilous time, terrible times. Sabi nga, dangerous times sa kapanahunan po natin, but we can rest on Jesus. Makikita po natin, matatagpuan po natin yung kapahingahan na nanggagaling sa ating Panginoon. Tandaan po niyan. A rest and peace that can only be found in our Savior, sa ating Panginoon. Ang kapayapaan na nanggagaling sa Kanya ay hindi galing sa mundo. Ang kapayapaan na nanggagaling sa mundo is uncertain. Kumukupas, ika nga. Temporary. Amen? Fleeting. Yung kapayapaan na matatagpuan po natin sa tao ay hindi po pang matagalan. Temporal lang. Ika nga, sabi nga, kumukupas, nagmamaliw ang pagtitiwala ng Diyos sa atin. Amen. Sabi nga, para lang daw hamog sa umaga
ang kapayapaan makukuha po natin sa mundong ibabaw. And Jesus is inviting us. Dito nga po sa Matthew 11:28, Jesus is inviting us para po tayo ay lumapit sa Kanya. Tingnan po natin, meron ba sa Amplified? Matthew 11:28, Amplified version. Amplified. Are you tired? Parang gano'n sinasabi. Are you tired? Burden of religion? Okay, come on. Maganda kasi ang translation sa Amplified. Okay. Wala pa. Ayan na. Come to me, all who are ready. Come to me, all who weary and heavily burdened by religious rituals that to provide no peace, and I will give you rest, refreshing your soul with salvation. Ang kapayapaan ay tangi sa Panginoon lamang po natin matatagpuan. At ini-invite po tayo ng ating Diyos. Sabi niya, come to me. Kayo lahat na nabibigatan, kayo lahat na napapagal. Ang sinasabi nga sa mga susunod na verses, ay ang dalahin ko ay magaan. Amen? Magaan po ang pamatok ng ating Panginoon na kanyang dinadala. And this invitation is not just for physical weary, kundi doon sa mga burden, sa mga anxieties, sa mga responsibilities na pinagdadaanan po natin. The rest that Jesus offer is not merely an absence of physical fatigue, but it is a deep, soul-satisfying rest na tanging kay Jesus lamang po natin matatagpuan. Ang kapayapaan po mararanasan po natin sa ating Panginoon ay para pong that calms the storm. Kung may bagyo man, may dalahin tayo sa ating dibdib, may sakit sa ating puso, meron po tayo naramdaman na takot, galit, o ano man, sa piling po ng ating Panginoon, bibigyan po niya tayo ng kapayapaan. In Christ, we can find the refuge. Siya po yung ating tanggulan. Sinabi nga po kanina ni Pastor Peter, ang ating Diyos ang ating tanggulan. Siya yung ating salvation. Siya po yung ating muog na magbibigay sa atin ng kalakasan, katuparan sa lahat ng pinagdadaanan po natin. Amen? At ito po ang tandaan po natin, ang Diyos ay hindi tumitingin base sa accomplishment o kakayahan po natin. Tumitingin po siya sa puso po natin. Sino ba nasa puso natin? Ang ating Panginoon. Amen? Number 2, revelation of the love of Jesus. Ito po yung pangalawang balita, good news na ipinapaalam. The revelation of the love of Jesus. In 1 John chapter 4, verse 9 hanggang 10, sinabi po doon, in this way, the love of God was revealed to us. God sent His only Son into the world so that we might have life through Him. Sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinahayag po niya ang kanyang kabutihan at ang kanyang kaidahilakan. Kung papaano po niya isinugo ang kanyang nag-iisang anak sa sanlibutan ito para ipakita, ipadama, iparanas yung pag-ibig ng ating Diyos. 1 John chapter 3 verse 1, sinabi pa po doon, how great is the love that the Father has lavished on us, that we are called His children. Anak po tayo ng ating Diyos. Amen? How great is the love. Anak, ibig sabihin po, tatay po natin siya. Ano man ang ating hilingin, ano man ang sabihin po natin sa ating tatay, ipagkakaloob po ng ating tatay. Tama po ba? Ephesians chapter 2. Tingnan pa po natin. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 6. Ephesians chapter 2.
Ganito po yung kalalagayan po natin nung una, nung wala pa po tayong Jesus sa ating buhay. Ganito, sinabi po diyan, once you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil, the commanders of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. Malabo ang ating ilaw. Dito. Yan. Of those who refuse to obey God, all of us, sabi nga, all of us used to live that way, following the passionate desire and inclination of our sinful nature. By our very own nature, we were subject to God's anger just like everyone else. Ganito po yung kalalagayan po natin. Dati patay po tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ang sinusunod po natin, sinabi po sa Biblia, ay commander-in-chief of this world. Sino po yon? Si Taning, si Satan, siya ang hari, o siyang Diyos ng sanlibutan ito. Ganon po yung kalalagan po natin. Sabi nga, we are an object of God's wrath. Tayo po ang buntunan ng galit ng ating Diyos. But God, amen, sabihin niyo nga po, but God. But God is so rich in mercy and He loves us. Inibig po tayo ng Diyos noong tayo ay makasalanan pa. Amen? Dahil yun po yung isang dahilan kung bakit po bumaba, inialay po ni Jesus ang kanyang buhay para po sa atin. Ipadama niya, ipakita niya yung gaano yung kanyang pag-ibig sa atin. Yung pagmamahal po niya sa atin. Bilang tatay, hindi ko po kayang ibigay ang aking anak. Sacrifice, susunugin para sa isang makasalanan. Pero ang ating Diyos Ama, ibinigay po niya ang kanyang buktong na anak. Masakit magbigay, mga kapatid. Lalo na sa tithes and offering, pagka malaki ang ibibigay po natin, ibig sabihin, masakit, mahal po sa atin. At ganun po ang ating Diyos Ama. Mahal po niya ang anak, pero hindi po niya inalintana. Ibinigay po niya ng kusa. At ang ating Panginoong Hesus, ganin din po ang kanyang ginawa. Inialay po niya ang kanyang buhay, willingly gave His life for us. Amen. For God is so rich in mercy and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by grace that you have been saved. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realm, because we are united with Christ Jesus. So, God point to us in all future ages an example of the incredible worth of His grace and kindness toward us as shown in all He's done for us, who are united with Christ Jesus. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? Na dati po tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Kumbaga, ibig sabihin po ng patay po tayo sa kasalanan, hindi na po na, automatic, consciously, unconsciously, gumagawa po tayo ng ating mga kasalanan. Hindi na po natin inisip. Sinasabi nga, may nabasa ako, para na raw nagpapalit lang ng damit ang paggawa ng kasalanan. But by the grace of God, sa biyaya, sa kagandahang loob ng ating Panginoon, tayo po ay naligtas. Not of ourselves, hindi po sa ating lakas, hindi po sa ating accomplishment, hindi po sa ating galing, kaya po tayo naligtas. It's a gift of God. Not even the works. Yung gawa po natin, yung pagpapakabanal, yung paglakad ng paluhod na ginagawa po natin dating ritual, yung pagpapako sa krus, hindi po ito magliligtas po sa atin. No works can ever save us.
kundi ang makakasave lang ay yung ginawa ng ating Panginoong Hesus when He died on the cross. Amen? Ganon po ang pag-ibig ng ating Diyos. Ganon po niya tayo kamahal. Amen? Sabi nga, ang mundo raw, ang ipinapakita kung ano ang pag-ibig ay physical lang po. Physical. O emotional. At ang emotional, tulad nga po ng lagi ko po sinasabi, ang emotion, kapag siya po natin pinairal sa buhay po natin, ay ililigaw po tayo. Tama po ba? At tinignan ko po ang ibig sabihin ng love sa, tinanong ko po kay auntie. Kilala niyo po yung auntie ko? Kilala niyo ang uncle ko? Yung Uncle Google, kilala niyo? Yan. Si auntie Wikipedia. Sabi po ni auntie, yung ibig sabihin daw po ng love, it is an intense feeling or emotion that ignites within during moments of closeness and intimacy. Yun daw po ang ibig sabihin ng pag-ibig. Intense feeling. Kaya nga pagka nakaramdam po tayo ng sinasabing intense feeling, sinasabi nga, harangan man ako ng sibat. Babaliwalain niya. Amen? Kaya nga lang po, yung ating feeling, yung ating emotion, yun po, nagpay-pay dyan. Kumukupas. Tama po ba? Yung pag-ibig, yung pagmamahal, kumukupas yan. Kaya nga sabi nga lagi ni Pastor Paul, lagi pinaalala niya sa mga pastor na, don't rely, don't decide something out of our emotion. Dahil madadaya po tayo ng ating emosyon. Tama po ba? Amen? Dahil ang emosyon, yung ating nararamdaman, ay, ano po yan, nagsusubside. Diba? Yung galit, pagka ikaw ay galit na galit, parang gusto mong pumatay. Pero pagka nagsubside na yung galit mo, wala na. Tama po ba? Ganun po yung sabihin ng love. Pero ito, what really love is? Yun ang aking tanong. What really love is? In a Greek word, sabi nga po, sa Greek word po, that used to describe God's love is agape. Agape love, which means unselfish love and sacrificial kind of love. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Unselfish love. Hindi makasariling pag-ibig o pagmamahal. Sacrificial kind of love. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoon. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Pwede po naman siyang tumanggi, pero hindi po niya iginawa. Yung pag-ibig, sabi nga, it goes beyond mere physical or fleeting emotion. Love that sees all your flaws, sabi nga, imperfection, in daw tunay na pag-ibig, sinasabi, nakikita mo yung kanyang kamalian, yung imperfection niya, yet God loves you abundantly and unconditionally. Bagamat tayo'y talamak ang ating nagagawang mga pagkakasala, malaki ang ginawa po natin makakasala, pero hindi po ito ang nakikita ng ating Diyos. Mas nananaig yung abundant love and unconditional love ng ating Panginoon. Tama po ba? Kaya nga, no matter we are going through, ano man po yung pinagdadaanan po natin this season, sa kapanahonang ito, ano man po yung gumugulo sa isipan po natin, ipagkatiwala po natin ang lahat sa Diyos. Amen. Sa pag-ibig ng Diyos. Yung kanyang embrace ng kanyang pag-ibig. Tama po ba? Sabi nga, perfect love that casts out our fear. Yun po yung pag-ibig ng ating Diyos. Ang tunay na pag-ibig ay sa Diyos po nang gagaling na magtatanggal ng ating pagkatakot that will overcome darkness. Sabi nga, heals the brokenhearted, binds every wound.
Ganun po ang pag-ibig, ang klase ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Unconditional love. May kukumpira nga po natin sa isang aso. Ang pagmamahal. Nihilig po kasi ako sa aso. At talaga ang mga aso ko po, 8 aso ko po sa bahay, mahal na mahal ko po yung aking aso. Yung po ay 8 pero pantay-pantay ang pagmamahal ko sa kanila. Sabi nga ng mga may hilig sa aso, mga dog lover, sa aso mo lang daw makikita yung tunay na pagmamahal na katulad ng ating Panginoon. Unconditional. Unselfish. Ganun po. At ganun po yung pag-ibig ng ating Diyos. Unselfish. Wala rin pong pinipili. Walang tinitingnan. No partiality. Ang pag-ibig na ating Diyos. Mahal po tayong lahat ng ating Diyos. Amen. Ultimong, sino man pinakamalaking makasalanan, mahal po ito ng ating Diyos. Kaya nga, ano man niya po yung pinagdadaanan po natin, pagkatiwala po natin ito sa ating Diyos. At yun ang isang napakagandang balita na dapat po natin malaman. God's love us. Amen. Number 2. Number 3. Number 3 na magandang balita. Christ is our identity. Romans chapter 6, verse 4. Sinabi po rito, for we died and were buried with Christ by baptism. And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live a new life. Nung mamatay ang ating Panginoong Jesus 2,000 years ago, we also died. Nung siya po ay inilibing din po tayo ng ating Panginoon, kasama ng ating Panginoon. Nung siya po ay umahon, nabuhay na magli, after 3 days, nabuhay din po tayo, kasama ng ating Panginoon. Yun po yung ating identity sa ating Diyos. Kaya hindi po tayo dapat mahiya, mag-atubili, na lumapit sa ating Diyos. Yung kanyang buhay, pinagkaloob niya. Ano pa kaya yung mga bagay na ninanais po natin? Tama po ba? Colossians chapter 2, verse 12. Sinabi pa po roon. For you were buried with Christ when you were baptized, and with Him you were raised to new life, because you trusted the mighty power of God who raised Christ from the dead. Yan po. More than 2,000 years ago, mahigit na 2,000 taon ang nakakaraan, Christ stood before the God's judgment. Hinatulan po ang ating Panginoong Jesus 2,000 years ago. At tayo hinatulan din po ng ating Panginoon. When He died, we died with Him. When He was buried, we was buried with Him. And after 3 days, when He rose from the dead, we rose with Him in the newness of life. And when He sat down on the throne on the right hand of the Father, we sat with Him in the heavenly places. Amen. Hindi pa po tayo tao noon. Hindi pa po tayo sinisilang. Wala pa nga tayo sa mutha ni katiting, hindi pa tayo natin alam kung tayo susulpot sa mundong ibabaw na ito. Pero namatay na po tayo kasama ng ating Panginoong Hesus nang hinatulong po siya ng kamatayan. Tama po ba? Kaya nga mga kapatid, when we stand before God's judgment of God's grace, as if we are Christ, para daw tayong si Jesus, na nakatayo sa harap ng ating Panginoon. Sabi nga, He is so are we in the world. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. At yun po yung ating identity sa ating Diyos. Ganon po tayo tinitingnan ng ating Diyos amang nasa langit. Hindi na po tayo
alipin, kundi anak. Tama po ba? Ganon po ang pagtingin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. In spite na nagagawa po natin, in spite na mga kamalian po natin, hindi ito yung tinitingnan ng ating Panginoon. Amen? Yung kagandahang loob ng Diyos ang lagi ay nangingibabaw sa Kanya. Diba sinabi po ng ating Panginoon na kaya ang dahilan, kaya pumunta rito ang ating Panginoon ay paharanapin yung mga nawawala, yung mga makasalanan. Hindi po para sa mga tuwid, kaya po bumaba sa lupa ang ating Panginoon. Para po sa ating mga kasalanan. Sa atin po. But praise God, by accepting Him as Lord and Savior, nagkaroon po tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon. At pinatawad po niya tayo sa ating mga kasalanan. As if hindi po tayo nagkakasala. Sabi ko nga pagkaminsan sa kabutihan ng ating Panginoon, sa Kanyang kadakilaan, kapag ka nagkamali tayo at humingi tayo ng tawad sa ating Diyos, nakakaroon na po ng amnesia ang ating Diyos. Hindi na po niya tinatandaan yung mga naging pagkakamali po natin. May amnesia doon sa nagagawa po nating kasalanan. Dahil nga ang Diyos, ang isang karakter ng ating Diyos, siya po ay mapagpatawad. 1 John 1:9, sinabi po niyo ito. Kung pahayag ng mga labi ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na papatawarin po tayo sa ating lahat ng mga kalikuan at lilinisin po tayo. Ganun po yung ginawa ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, karapat-dapat po natin siya papurihan, dakilain, sambahin. Yung paggagising lang po natin sa umaga, nagmulat po tayo ng ating mga mata at nakita po natin, naramdaman po tayo, buhay ako. Isa po yung malaking pagpapasalamat sa ating Panginoon. He deserved all the glory, all the honor. He deserved it. Dahil sa ginagawa po ng ating Diyos sa ating buhay, sa buhay mo, sa buhay po nating lahat. Amen? God is so good. Tulad po ng ating inamin, God is so good. Walang katulad ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya manatili lang po tayo. Ano man po ang mga pagsubok na pinagdadaanan po natin. Ano man po yung mga challenges na pinagdadaanan po natin. As the Bible says, aklat po ng James, sabi nga, consider it for joy when you suffered various trial. Sabi nga, maging kaligayahan daw po natin. Magalak daw po tayo kapag dumadaan po tayo ng mga pagsubok. Amen? Dahil doon po natin madarama at mararanasan kung paanong kumilos ang ating Panginoon. God is so good. He is really so good. Amen? Kaunting background lang po na aking testimony po sa aking sarili. Bago po tayo magwakas, 1988, kami nga po kinasal ni Mrs. January 20, 1988 kami kinasal. Siguro mga 7 o 8 months pa lang kami na ikakasal, dumanas po ako, nakaramdam po ako ng panghina sa aking kalooban. Nagkaroon po ako ng depression. Halata. O nagkaroon po ako ng depression, almost 4 months po akong hindi makatulog, hindi makakain, tigyawat sa ilong, pati na sa pisngi. Po, dumanas po ako ng depression na lahat ay aking kinatakutan. Sabi ko po nga sa inyo, maging ang panonood ng TV, kinatatakutan ko. Ayaw na ayaw ko po na ako'y nag-iisa. Kapag ako'y nagising sa umaga, nakita ko wala na sa tabi ang aking asawa, labas na kagad ako. Kahit araw po. Ayaw na ayaw ko pong mag-iisa. Kapag wala po akong trabaho, day off, nandun ako sa aking kapitbahay, sa aking mga kumpare na nagiinuman. Nandun lang ako sa tabi nila. At yun lang po siguro maganda kaya ako nakarecover din kagad. Hindi ko po inililihim sa mga kakilala ko, sa mga malalapit sa akin, yung aking nararamdaman.
Sinabi ko po sa kanila, kahit sila yung mga lasenggo, sinabi ko po sa kanila, sabi ko, tulungan niyo ako. Hindi ko kaya ito. Ayokong masira ang ulo. Yun po talaga po, iniisip ko yun, baka ako'y masira ang ulo, baka ako'y mapunta sa mental hospital. Pero purihin ang ating Panginoon. He will use people. Kahit po anak ng, di ba tayo anak ng Diyos? Di ba? Yung may Jesus sa kanyang buhay, di ba tayo anak ng Diyos? Eh, yung hindi anak ng Diyos, kaninong anak yan? Anak ng Diablo. Ano niyo po ba? Kahit po anak ng Diablo, gagamitin ng ating Panginoon para ang kanyang anak ay makarecover. Yan po, sila po mga nilapitan ko. Sabi nga sa akin, pare, ay huwag kang manatiling ganyan. Baka kung saan ka mapunta, baka mapunta ka sa Kalentong. Alam niyo ba yung Kalentong? Nandun po kasi National Mental Hospital. Huwag yan, kailangan magpatingin ka sa doktor. Yun, nagpatingin ako sa doktor. Sabi ko, Dok, hingi lang po ako ng para magkaroon ako ng makatulog. Hindi kasi ako makatulog. Eh, yung doktor pa naman namin kasing edad ko, nakabiruan namin, hala, baka kayo magkaroon ng masira ulo mo niyan. Ang galit ko nga doon sa doktor namin, doktor rin. Ang galit ko nga. Tinakot pa ako. Pero purihin ang ating Panginoon. He will use His people. Kahit nga anak ng Diablo, gagamitin niya para po tayo makarecover. Baging po, na ako'y nagsusugal, na ako'y number 1 sugarol, matagal pa. Nung ako pinasa Saudi, 6 years po ako sa Riyadh, 6 na taon po ako nag-maintain ng sugalan. Kung ano po yung ginagawa ko dito sa Pilipinas, isang sugarol, talamak na sugarol, lahat po ng sugal, alam ko, nung ako'y napunta na Saudi Arabia, nagsusugal pa rin ako. 6 na taon po ako sa Riyadh. Ipinasara ng Diyos yung aming company. Nagsara po yung company po namin sa Riyadh. Kaya, nag-apply ako sa parting Alcobar. Yun, nakapasa. Doon ako sa Alcobar. Sa pang-7 taong ko po, sa Alcobar na po ako, Saudi Arabia din. Doon na rin po ako nagtrabaho. Dala ko pa rin ang pagsusugal. Naisasama na ako ng bayaw ko sa mga gawain. Dahil yung bayaw ko parang siya yung pastor ng church na inaatinan ko doon. Naisasama na niya ako, naglilid na ako ng Bible study. Pero naglalaro pa ako ng mahjong. Hindi ko talaga maiwasan ang tawag ng sugal. Pagka nakarinig ako ng tunog, sino ba nagmamadyong dito? Ha? Sige na, aminin nyo na. Hindi na ngayon Di ba? Hindi na naman yan. Pagka nakarinig ako ng tik-tik, kalantugan ng madyong, pitsa yan, pitsa, plastic, para kong inaasnan. Nung yung ginamit ng ating Panginoon, yung isa na namang anak ng Diablo, nakasamahan ko sa trabaho. Yan, nagmamadyong kami. 4, yung mga nakakaalam na nagmamadyong. 4 kami naglalaro. Balik tayo ganyan. Ay yung isang kasama ko, yung isang kalaro namin, umihi. O, dyan muna kayo. Huwag muna kayong mag-joker. Hindi rin na niya alam ang joker, no? Basta, ganun. O, huwag muna kayong mag-joker. Hintayin niyo ako, iihi lang ako. Ay, ang tagal. Matanda na kasi. Ang tagal niya umihi. Pagbalik, bakit kayo nag-joker? Di ba, sinabi ko, huwag kayong mag-joker muna. Baka dinaya niyo ako. Sabi, hindi. Sabi ng mga kasama ko, hindi ka namin dinaya. Itanong mo kay brother. Born again yan, hindi yan magsisinungaling. Hindi ako magsisinungaling. Born again yan. Sa pulhunan, hindi na ako naglaro ng mahjong. Ganon pala ang pagtingin niya sa born again. Hindi na nagsisinungaling. Sa pulpunan. Di ginamit yung anak ng Diablo. Hindi Kristiyano yun Doon na po nagsimula yung journey. Doon na po nagsimula yung journey ko sa ating Panginoon. Kaya nang umuwi po ako, 1999, umuwi ako sa Pilipinas, may re-entry ako. Kaya ako, wanted po ako sa Saudi Arabia Dahil may re-entry ako, hindi na ako bumalik.
Maganda rin po yung company, maganda ang sweldo. Kaya lang siguro nga, tinawag na ako ng ating Panginoon. Nasa house con pa po tayo noon, Community Conservative Baptist Church, ang pangalan po ng church. Doon po sa house con, sa may hulugan sa East. Nag-volunteer na po ako. Sa gabi pa lang, maliit pa po yung church nung, kakapiranggot yun, kakapiranggot. Parang ganun lang, yung audio room. Sa gabi pa lang, iniisip ko na, ano kaya ang gagawin ko sa church? Mahilig po kasi akong magkutingting. Para po ako si Enteng, mahilig magkutingting. Pukpok dito, pukpok doon, linis dito, linis doon, linis ng CR, maliit lang naman. So, sa gabi pa lang, nakahiga pa lang ako, iniisip ko na ang gagawin ko sa church, kung anong gagawin ko. At hindi na po ako bumalik sa Saudi Arabia. Una, siguro nga po, tinawag na po ako ng Panginoon para maglingkod. At isa pa, ayoko nang iwan ng aking mga anak. Maliliit pa, hindi ako kilala. Hindi pa pinanganganak, nasa Saudi na ako. Kaya hindi ako kilala. Yun po, doon na po nagsimula yung aking journey. Si Pastor Edwin po noon, ang aming lead pastor. Lagi po niya akong sinasama kung saan-saan. Sa Dumata, sa New Life, sa mga gawain, isasama ako ni Pastor Edwin. Ewan ko kung anong kapangyarihan meron si Pastor Edwin. Kahit ano pong abala ko sa bahay, may ginagawa ako sa bahay, at niyaya ako, hindi ko matanggihan. Opo, totoo lang. Hindi ko po matanggihan si Pastor Edwin. Walang hindi akong sinagot sa niya pagka ako'y kanyang inaya. Siguro nga po, tinatawag na ako ng Panginoon. No, okay, kinukwento ni Pastor Romil na siya ay nagpasama siya doon sa lupa, doon sa Divine Grace, naghahanap ng lupa na pagtatayo ng church. Iniyaya din po ako ni Pastor Edwin noon. Doon, inikot namin po yung kina JR na lugar na sinasaka. Siguro po, tinawag na yun, kaya hindi na po ako bumalik. And the rest is history. Ganun po pinadama ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig sa akin, yung kanyang pagmamahal sa akin. Imagine, I'm 45 years old na ako yung makakilala sa ating Panginoon. 45 years old. Hindi pa po ako mananampalataya, pero 45 years old. Ang dami kong pinagdaanan na pwede akong mamatay. Opo, napakarami pong nung nasa Maynila po ko, ilang beses po napalaban ng rambulan. Na meron ng bato ng bote. Kung okay sa ulo po tinamaan, ay, goodbye Philippines na ako. Yung bote ng beer na may laman, galing third floor, na andun po ako sa karsada, nakikipagbatuhan ng bote. Wala kami maibato dahil puro basag na nandun. Wala namang bato sa Maynila, di ba? Wala namang nagkalat na bato. Binato ako ng bote ng beer na may laman. Nakaganyan po ako sa pader, tumama dito sa pader na ganito. Ano nga po ito? 12 stitches nga itong akin dito Tapos dito may bote na nakuha, laki. Tapos after 11 years, may nakuha akong bote sa aking katawan. Narito. Bote. Siguro kasi malaki sa botel ng palay. Dito, 11 years. Kinutkot kong ganun ito, parang bote. Nung makita ko, bote nga. Sabi ko, panalangin ko nga nun, sana naging diamond. Laking pera sana. Yun po. Sabi ko nga, pagka naiisip ko yung pangyayaring yon, kung ako'y naulo, pinakamahina sa akin bulag. Dahil ang dami kong sugat dito tsaka sa braso, ang dami kong sugat. Dahil nga yung imbounds ng semento. Ng bote, ng beer. But God is really so good. Kinahabagan niya ako. Alam niyo ba ang pagkakaiba ng habag at grace, biyaya? Yung habag sa mga hindi mananampalataya. Dahil nahahabag siya sa atin.
Ako po, ang Diyos, nahabag po sa akin. Kaya yung kanyang grace ay aking naranasan. Yung grace ay para po sa ating mananampalataya. Yung kagandahang loob is always available. Nandyan lang po yan, yung biyaya o grace ng ating Panginoon. Amen. Pero salamat, talagang napakabuti, napabait ng ating Panginoon. Kahit ikaw ay hindi mananampalataya, isa kang makasalanan, kahahabagan ka at bibigyan ka rin ng biyaya ng ating Panginoon. Amen? Yun nga po. And everything is history. Salamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan. Salamat doon sa magandang balita na ipinamalita ng mga taong mahilig magbalita. Tayo po inaligtas. Amen? Can you stand? Pwede po makitayo, tayo po yung manalangin. Panginoon, misampa, pinapupurihan ka po namin, dinadakila, sinasamba sa lahat ng iyong kabutihan na pinararanas mo sa bawat isa, sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Father God, I declare that they are blessed, Father God. They are victorious. Thank you that your goodness and faithfulness will follow all the days of their life. At salamat po, Panginoon, na patuloy mong bubuksan ang aming puso, ang aming isipan, upang ipakita mo ang purpose mo sa buhay po ng bawat isa, Father God. Alam po namin, Panginoon, meron kang dahilan kung bakit kami nag-i-exist sa mundong ito, kung bakit kami nagkakasama. Kaya Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala lahat. Salamat po sa iyong mga salita na pagbulay-bulaya po namin. Nawa, ito po yung maging kalakasan po namin, spirit, soul, and body. Panginoon, sa iyo po lahat ng kapurihan, sa lahat po yung kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen.